Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. Maraming salamat po sa Diyos. Thank God it's Friday. Uy, Friday na. Ako po si Willie Delgado Jr. Magandang hapon, Kuyang. O, ano? Narinig mo ba yung ano? Ano? Yung katatapos na press con. Ano sabi? Na? Siya pa pala. Parang meron kang parang meron kang may pahiwatig ka. Eh, kasi di ba nabanggit na rin ng Tweety Bird ni Attorney Jess? Oo. Mukhang... In the bag na, ganun ba? Ay, bawal pala yun. Bawal pala. bawal pala. Living in a jet plane. Ay! yung isa yun. Yung isa. Oo. Pero domestic lang daw eh. Hindi ko... Hindi, sa domestic kasi nakita, di ba? Alam nga naman domestic tapos international. Yung press con kanina, hindi ko maintindihan eh. Ano yung difference nung huhulihin siya kapag kasi lumabas? Si Bato, we're referring to Senator Bato, na nandito siya sa Pilipinas lang. Sure ba kayo dyan? Sabi kasi, pag lumabas siya ng Pilipinas, nagtangkasang lumabas ng Pilipinas, he will be arrested. Kasi it's a mockery of justice system. Ano ho bang ginagawa ngayon ni Senator Bato? Okay. Pag nandito kasi daw sa Pilipinas, kasi under protective custody ng Senado, inilift na nga ho eh. Tinanggal na ho ng Senado eh. Yung pagiging protective custody. Kasi in the first place, wala na ho sa Senado yung mama. Oo nga. Di ba? Kaya nga ang tanong, ang tanong ngayon, ding! Nasaan ang si Bato? Ayan, na ganyan kayo. May tanong tayo. Ano tanong natin? Ang tanong. Sino daw ang Yan na ba? Oo, Eto na. Yan na. Sabi ko sa iyo, kung seryoso yung isang kalbo yung isang kilala kong kalbo eh. Seryoso ka ba dyan? Yun nung isa namin kilalang kalbo, ay hindi ho nagtatago yun. Sino doon? Marami tayong kilala. Ilan ba? Isa, dalawa, tatlo daw eh. Tatlo ba sila? Tatlo daw. Tatlo Parang sila, apat pa nga doon eh. Ha? Apat. Tapos may plano pa kayo magdagdag na isa pang kalbo. 5 na. May plano pa magdagdag na isa pang kalbo. Bakit yung opisina natin hilig sa mga kalbo, no? Hindi, kasi ibig sabihin niya masigasig. Ganon. Masidhi ang pagtatrabaho. O para lang makita yung liwanag ng Oo. liwanag. Kaya nga wag silang yuyuko. Oo, kasi parang may spotlight. Kaya nga papasok ako dyan, lagi ako naka-sunglass eh. Ito. Magandang hapon sa inyo dyan. Ito ang susunod na makakausap natin. Ang unang-una nating makakapanayam ngayong hapon. Hindi kalbo. Hindi kalbo ito. Oo. Galit sa kalbo. At aarestuhin dapat yung kalbo. Kasi atapang nga tao eh. Atapang nga tao. Oo. Di ba? O tapos nung nakita si itong guest natin, atakbo. Asumbong. Asumbong. Atapang nga tao. Atakbo atulin. Ayan, asugat. Tawagin na nga natin. Sige, tawagin na natin. Nasa linya po natin si dating Senator Antonio Sonny Trillanes IV. Sentry, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po sa inyo, kasamang Willie at kasamang Sandro. Oo. Sa ating mga viewers. Nakapanood ka ba nung katatapos lang na or ongoing pa yata na press conference ng DOJ? Hindi ko po masyado, na kumpleto, parang kaunti lang inaabutan ko po. Alright, kasi una, yung binabanggit ko kanina, ang hindi ko maintindihan kasi ang sabi ni DOJ Secretary Frederick Bida, nandito siya sa Pilipinas, pero if Bato attempts to leave the country, dun siya huhulihin. Kasi sabi niya, it's a mockery of justice system. Kaya daw nandito, hindi hinuhuli kasi under protective custody ng Senado. Una, nilift na Senado yung protective custody kay Bato Pangalawa, anong difference? Ikaw, Senator, anong nakikita mong diferensya? Anong pagkakaiba nung pag siya umalis, aarestuhin siya, pag nandito siya, dito lang siya. Parang ganon. Ang palagay ko, ang nais sabihin ni Secretary Bida is
Pagka kasi nag-attempt siya lumabas, yung di may valid warrant, so arestuin siya. Pero kasi yung dito, yung sa Senado, ang pagkakaintindi ko kasi noon, out of respect dun sa institution, ayaw nilang magkiskisan, hinahayaan nilang magkusa itong Senado na i-volunteer itong si Bato. Pero palagay ko ano lang 'yon. Binibigyan lang sila ng palugit, siguro ilang araw, but eventually pag hindi talaga nila i-surrender, isa-serve yung warrant. Pagka sinerve yung warrant, wala nang pwedeng humadlang doon. Yan po yan. Pero sa hinaba-haba ng prosesyon, sa dinami-dami ng nangyari, Sentry, hindi ba dapat may pananagutan din yung pumigil doon sa pag-aresto kay Senador De La Rosa? Ayoko man pangunahan po, pero base sa impormasyon na kakalap ko, dine-develop na yung kaso doon. Obstruction of justice yan. Kung sino-sino yung mga mananagot doon, siguro yun na lang pong mga gumagawa ng kaso ang magsasabi nun. Kasi po sana kasi 'di ba parang ang sa dinami-dami ng nangyari natatabunan yung issue na merong kinumpirma ng ICC na meron ngang warrant of arrest laban kay Senador De La Rosa. So dapat ang normal na rekurso na dapat nangyari ay inaresto siya. Pero hindi siya naaresto. So paano po tayo ngayon? Saan tayo ulit magsisimula para nga matapos na tong issue na to? Ngayon po na pinatakas nila si Bato, ang first order of the day is magkaroon ng national manhunt, nationwide manhunt. At siguro naman ngayon na kinumpirma na ng DOJ na valid yung warrant, gagalaw na itong si Secretary John B. Cremulya at hahanapin niya. Kasi remember, noon lang Miyerkules nakikipagtawanan pa siya kay Bato de la Rosa sa loob ng Senado. Tapos sinabi niya po, proteksyonan pa niya. Hawak niya na Di ba? Sabi ko nga, is either kakampi na ito ng mga Duterte o namamangka sa dalawang ilog o hindi niya alam yung trabaho niya. In any case, napakawalan na. So back to zero. Ngayon nasa poder na nila or may capacity silang hanapin yung itong si Bato de la Rosa through the PNP, sana naman gawin na nila this time. I don't know, tama ba yung narinig ko kanina na yung sabi ni Secretary Vida, hindi manhunt Walang manhunt tama ba? Parang yun ang binanggit ko kanina wala daw manhunt against Senator Bato. Paano yun? Unang-una wala naman kasi sa niya yan wala sa mandato ng DOJ yon. Sa kanila lang yung pag-prepare ng mga legal justifications for any arrest. Pero ultimately, ang mag-aaresto nito ay yung mga law enforcers. It's either NBI or PNP. Now, given the limited capacity ng NBI, it will fall sa PNP. Kaya yun po yun. And yung PNP is under the DILG. Yun ang problema natin. Yun nga sino yung dapat gumawa ng yung ganyan? NBI ba talaga o PNP? Hindi ba nagkakaroon ng kalituhan dyan? Hindi po. While the primary arresting team was the NBI, pero ngayon na nakalaya na, nakatakas na, mas malaki yung sasakupin. Hindi kaya ng NBI mag-dedicate ng tracking teams para hanapin si Bato. Wala silang ganung karaming manpower and resources to do that. Ang meron yan ay ang PNP. So PNP ang dapat gumawa niyan. At kaya nga, hindi na tayo abot sana doon. Kung sana ginawa nila yung trabaho no, di ba sinabi ko na nasa inyo na yan, i-cordon nila yung area na yan, very porous yan. Hindi na ako nagkulang sa pahaging sa kanya, nagawin mo yung trabaho mo. Yan na, andyan na. Huwag mo naman patakasin. I was challenging him, di ba? Di ba dapat nung araw lang na talaga meron ng komusyon na nangyayari sa Senate, habang nandoon pa sa loob si Bato, and kung merong hinala na po pwedeng lumabas,
di ba dapat nagkaroon ng checkpoint kung ilang mang kilometer radius dun sa pwedeng labasan away from the Senate building? Hindi ho, doon pa lang sa labas, sa perimeter. Talaga na cordon na dapat yun. Pati yung mga gilid, lahat ng pwedeng lusutan, nandoon siya eh. Di ba nga, sinasabi niya, may dragnet siya, no? Oo. 10,000 pulis. Oo. Yun lang eh, napakasimple no, nung pinadaan. Tapos nandoon na siya sa loob. Sinabi niya, protected cost, siya daw magpo-protect. Di ba? Ay, tama. Kaya siya pumunta ron. Sana nag-iwan siya ng isang team. Idinikit niya kay Bato to Oo. make sure na Hindi- protektado, quote-unquote, di ba? Kaso hindi ginawa. Lahat sinabi lang niya, pero wala siyang ginawa. He came in there, nag-press con siya, tawanan siya doon sa grupo nila kay Tano, nakipagkamayan pa siya kay Bato de la Rosa, tapos umalis siya. Ni walang binilin. Tapos, kaya nga, at kadali-daling nakalusot itong si Bato. Dumaan sa sa Senate building dumaan yata eh. Doon sa gate ng no. Sa GSIS. Sa garahe. Sa Sa garahe, Sa kotse. oo. Doon dumaan. Sa kotse mismo, ang nagmamaneho, si Robin Padilla. Kaya si Robin Padilla may kakaharaping kaso rin yan. Aiding and abetting a fugitive. So, maraming gagawa ng kaso. But that's for another day. Pero dito, napakasimple ng trabaho niya. Ngayon, magmamanhan ka, ang daming resources na gagastusin mo. Mga problema ka, mabigat yan. Alright. Maiba tayo. May mga lumulutang kasi, may mga lumabas na meeting yung video ng meeting na may lumulutang na idea na under custody ng PNP si Senator Bato. In fact, nag-request pa nga doon si Bato, baka pwede mo kong bigyan ng isang kwarto doon sa White House. Anong take nyo dyan, Senator? Wala hong ganong basis. Palagay ko yung mga ganon, mga boladas na lang nila yon eh. That was before his escape eh. Oo. And now, wala na yon. That's off the table kasi Okay. tinapon niya na yung goodwill eh. Sana kung nandoon sa Senado, nakipag-arrange siya, baka pwedeng pinagbigyan pa siya ng otoridad, no? Pero ngayon, tumakas na siya eh. Hindi na pwedeng may special accommodation siya. Ganun lang. Kung nandoon pa lang siya sa building, hindi pa lumalabas, pwede natin kagatin yung ganong klase ng idea. O i-compare dun sa Senado na masyadong special accommodation, at least malagay man lang siya dun sa PNP Custodial Center para naman medyo balanse yung pagtrato. Ang tanong pa, bago tayo mag-break, Sentry, ang tanong, pwede bang ipatupad ang isang citizen's arrest kapag nakita siya? Kasi diba, nung unang beses na nagtago siya, maraming mga nakakakita, nagpo-post pa nga siya ng mga pictures kung saan-saan, di ba? Ang tanong, pwede kaya ang citizen's arrest? Sagutin niyo po yan sa pagbabalik ng ATM. Anong take mo? Balikan na natin, Kuyang, si Sentry, dahil nga nabitin yung tanong, pwede na kaya na magkaroon ng citizen's arrest, lalo na't kumpirmado na nga na meron ng arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa. Magandang hapon po ulit, Sentry. Magandang hapon po sa inyo muli. So, yes, pwede yan kasi declared siya na pugante, kaya pwede siyang i-citizen's arrest. Long enough na whether i-turn over siya sa otoridad. Pero ang pinakang mabilis talaga dyan o guarantee dyan, kasi alam niyo si Bato, syempre he would be surrounding himself with bodyguards or he himself would be armed. So malalagay naman sa alanganin yung mga kababayan natin pag ganyan. Kaya ang maganda nga rito ay kung meron ng reward. No? Pag nagkaroon ng reward na magkakaroon ng reward kung sino man ang magbibigay ng impormasyon na hahantong sa pagkahuli ni Bato, mabilis po yan. Mabilis na yan. Sino, Mahuhuli.
sino po kaya pwedeng magbigay ng reward para gaganahan tong mga kapwa natin Pilipino na isurrender siya? Ay, hindi kami. Sabihin ng mga, hindi ho, sila yata, magtuturuan niya. Pwede po yan sa level ng DOJ, DILG o PNP. Kung sino po ang pwedeng gumawa, even NBI. Oo nga, no? Sa mga ibang mga kaso, the following day, naglalabas kagad kung sino-sino mga ahensya, kung sino-sinong mga government official na willing magbigay ng pabuya sa ikahuhuli ng ganito, ganyan, di ba? Bakit sa ganito parang masyado yata mabagal ko, Sentry? Ako, ano lamang, I would like to give them the benefit of the doubt na ganyan talaga yung bureaucracia. Pero ano kasi, no? May hesitation. Siyempre dahil senador itong si Bato de la Rosa, tapos si Cayetano ngayon nagtetrete ng mga ahensya na sisiruhin yung budget, kung ano man. Kaya maintindihan natin how yung hesitation ng mga bureaucrats. But I hope they will stick with the mission. Kung ang kailangan gawin is huliin si Bato, dalhin sa dahig, then yon, kung kailangan magbigay ng pabuya, edi gawin din yon. Kasi yan yung sa mga Intel Fund, di ba? Ang Intel Fund supposed to be you're buying information para magampanan mo yung mission mo. So yan is one use of the Intel Fund. Speaking of sa SP Cayetano, kanina lang ay pinirmahan ni Ombudsman Boying Rimulya yung preventive suspension, 6 months preventive suspension doon sa bagong talagang Sergeant at Arms ng Senate, si Mau Aplasca. And umaapila si SP Cayetano na i-reconsider ang desisyon ng Ombudsman. And at the same time, parang humingi siya ng palit ulo, parang ganun eh. Dahil hinihiling din niya, suspindi naman si NBI Director Melvin Matibag. Anong comment mo ron? Alam niyo yung ganyang attempt ni Senator Cayetano, ano na lang yan eh. Parang nagpa-flex na lang siya ng kanyang power. But he's realizing now na limitado ang power ng Senate as an institution. Hindi ka pwede mang-arbor ng obvious na gumawa ng krimen. Kasi itong si General Aplasca, maliwanag yung krimen na ginawa niya doon. Pinaputukan niya yung mga NBI agents. Alam niyo, pwede siyang kasuhan ng attempted homicide doon. Nag-create siya ng international scandal, international shame. Alam niyo bang reputasyon natin sa iba't ibang bansa na ngayon? Kasi pina-video niya yung drama nila doon na putukan eh. At siya may kagagawa niyan lahat. 'Di ba? While I am sure humingi ng basbas yan kay Cayetano, but siya nag-execute. Tinerrorize niya yung mga nandoon sa loob. Tinerrorize niya yung mga nanunood. Yung pala wala no? Gumawa sila ng script. Oo. Kaya at maganda yan na matanggal na sila sa pwesto, pero nakita niyo yung bagong balita na nawawala daw yung CCTV doon sa mga panahon na yon. Siya nagsabi nun. Kaya talagang habang nandiyan yan sa pwesto ay magko-contribute yan sa cover-up at gagawa pa yan ng iba pang mga krimen. Kung wala CCTV, tanong natin kay Senator Jinggoy. Kasi siya yung narinig na itago niyo CCTV. Di ba? Tsaka hindi ko maintindihan na, kasi sabi ni NBI Director Matibag, parang nag-warning shot, no? Yung mga tauhan ng Senate laban dun sa mga taga-NBI. Para saan yung warning shot? Di ba? Nung makita nila yung may mga papalapit na taga-NBI, nag-warning shot ang mga tauhan ng Sergeant at Arms ng Senate. Yun na nga po ang butas na malaki dun sa kwento ni General Aplasca. Sinasabi niya, kaya daw siya nag-warning shot dahil ayaw daw ibaba nung NBI yung armas nila. Bakit niya naman didisarmahan yung NBI?
Di ho ba? Plus, ganito yan. Yun hong hallway na yon doon sa GSIS building kasi yung Senado po ay umuupa lang sa GSIS building. Oo. Tapos yung part ng Senate, may boundary po yan, nakaharang po yan pinto. May pintong nakaharang dyan. Yung NBI, nandito sila sa GSIS side kasi humingi ng tulong yung GSIS president na bantayan yung side na yun. Kasi yung pintuan dyan sa in between Senate at GSIS ay nabubuksan lang kung galing ka ng Senado. Oo. Nasa kanila yung susi. So, hindi mabubuksan niya ng NBI from the other side at hindi naman binubuksan. Ang nagbukas niyan, itong Sergeant at Arms. Nakita nila nandoon, wala sa Senate premises. Tapos, nag-identify, tinanong niya, sino kayo? Di NBI. NBI pala, dapat tapos na yun kasi supposed to be, pares kayo nasa gobyerno, di ba? Hindi kayo magkaaway. Tapos, hindi naman lang nag-a-attempt na tumawid man lang ni isang step dun sa loob ng Senate premises. Biglang chinalis niya. Ngayon, even if pumasok doon, hindi mo pa rin pwedeng putukan. Kasi, di ba, government authority yan. Oh. Kahit sabihin pa magse-serve siya ng warrant, mandato nila yon, valid warrant yan. Yun na nga eh. Hindi mo pwedeng harangin. Bakit mo babarilin? Ngayon, yun na ngayon po ang problema dun sa storya ni General Aplaska. Dinala niya inano niya kumbaga ginawa niyang private army yung Sergeant at Arms Oo. Merong resolution na final si Senator Bam Aquino na imbestigahan yung nangyaring yung nangyari sa Senado. Magkaroon pa kaya ng time dahil yung impeachment ay nakasampa na diyan sa ano? Maasikaso pa kaya itong ng Senado na magkaroon ng investigasyon sa nangyari? Opo, may panahon 'yan kasi ganito po doon sa aming schedule nung Corona. impeachment po ni Chief Justice Corona, sa gabi po sa hapon, paggabi yung impeachment. Okay. Sa umaga, Monday to Wednesday, yung legislative work, yung mga bills and resolutions, mga interpellations, lahat. Thursday, investigations. So yung Thursday, doon po pwede mong gawin yon. Thursday morning. So yung Friday, sila, off. Yung I think Thursday afternoon, for research and preparation. Ganun po. So may oras pa rin siyang kung gagawin yan. Sentry, yung may hinihipaghimok din mula sa Senado na suspendihin din daw po si NBI Director Matibag. Ano pong take nyo dun? Wala naman nung basis ano ho bang naging kasalanan ni Director Matibag? Hindi ho ba sila Aplaska yung unang nagpaputok? Sila yung nag-instigate nung firefight. Nakita natin ilang footages na from the NBA side, sa GSIS side, tsaka yung sa Senate side. Walang provocation at all. Bumuhos lang ng putok itong grupo nila General Aplaska, tapos they made it appear na inaatake. Kaya nga itong si Senator Cayetano ay nagdadrama na we are under attack. By whom? Wala naman po, di ba? Pero kailangan nila yung ganung drama para nila malabas yung kanilang na inaapi sila na talagang itong Marcos administration ay ginagamit yung dahas para makuha si Bato de la Rosa. Hindi nga they were just there. Wala naman nag-order ng arrest that night. Under siege daw sila nung gabing yon, kinubkob sila. Nung isang tao. Hindi, tsaka akala ko kinubkob nung buffet. Ayun nga So, ang daming talaga. Mga problema. Akala nila kasi they control the flow of information. Pero ngayon, nung real time, they gave the impression na talagang grabing chaos. Alam nyo, daming mga embassies na nagpapanik nagtatanong kung ano nangyari sa Senado. Because that's their objective. That's the kind of image they wanted to project. Kaya yung media, ginamit nila. Pinatayo lang nila doon
hindi nila pinapunta dun sa engagement area para hindi nila nakikita na ang pinapaputukan yung pader. Ang nakikita lang nila yung pumuputok yung sergeant at arms. Tapos sila na nagkikwento kung ano yung nangyari. Oh, so yun yung initial feed. Tapos yung live stream nga ng mga senador, nagpapanik. Pero when the smoke cleared, lumalabas yung detalye. Kagagawan lang pala nila yung lahat yan. Kaya alam niya tong si Cayetano talagang ilang araw pa lang talagang ginulo na talaga yung yung Senado sinisira by the day. Eto, panghuling tanong ko na lang po. Pangkiliting tanong din. May madadagdagan pa bang ilalabas na warrant of arrest ng ICC, Sentry? Mga ilang buwan pa po ang antayin natin bago may lalabas. Yun lang po masasabi natin. Pwede Wala nyo, pa ho sa bulong nyo sa amin, tatlo lang naman tayo nag-uusap dito. Wala nakikinig sa atin. Bulong nyo sa amin. So isa-isa po ba to, Sentry, o pwedeng yung iba pang co-conspirators? Ang sabi ko nga po, ang tansya ko rito, baka hanggang kay Bongo at Albayalde na lang ang pwedeng habulin. Maximum na yung kay Albayalde. All the rest na co-conspirators or co-perpetrators na na-mention, baka kapusin na po ng ebidensya. Kasi mataas po talaga yung threshold na kailangan abutin. Certainty of conviction. Yung pag-iimbestiga nila, kailangan makalap nila na ang assessment nila, certainty of conviction bago sila mag-a-apply ng warrant. So, wala pa po tayo doon. Ang isa lang pwedeng sabihin ni Senator Trillanes, basta yung susunod na ICC warrant, igogo talaga yan. Di ba, Sentry? Yes. Sabi ko sa'yo. Go na yan. Go na yung susunod na ICC warrant na yan. So, yun po. Maraming salamat, Sentry. Pinapatawa lang po namin kayo. Salamat po, Salamat po Senator. sa inyo. Maraming salamat po. Yan po si dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV. Ano oras na, kuya? 14 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Kumuha tayo ng mga report mula sa labas ng himpilan. Sino ba yan, Kuyang? Sino una natin? Liderato raw ng Senado, hinimok ang ombudsman na suspindihin rin si NBI Director Melvin Matibag. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Kami, Jom. Juliet Zandro, hiniling nga ni Senate President Alan Peter Cayetano sa ombudsman na suspindihin rin si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag kaugnay ng nangyaring parilan sa Senado noong Miyerkules. Kasunod yan ng inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pinatawan nila ng preventive suspension without pay si Senate Sergeant at Arms Mau Abdasca matapos itong aminin na siya ang unang nagpaputok ng baril sa mga tauhan ng NBI sa Senado noong gabing yon. Sa Facebook Live, sinabi rin ni Cayetano na naniniwala siyang nagsisinungaling si Matibag maging kay Pangulong Marcos Jr. Maling impormasyon din umano ang binibigay ng NBI Director sa Pangulo. May usapan na po kami ni Director Matibag na in the building, around the building, kasi pinangako niya sa akin walang checkpoint sa labas ng NBI. Samantalang nakita namin po yung video, NBI, pinabubuksan po yung mga kotse ng senador. This was on Monday. So sunod-sunod po ang kasinungalingan po ni NBI Director. I believe he's lying to the President. That is my personal belief. I believe he is giving him false narratives. Una nang iginiit ng Matibag na walang NBI agent sa loob ng Senado at inirequest ng GSIS ang kanilang presensya sa premises nito nang mangyari ang putukan noong Miyerkules. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Maraming salamat, Jom Garner. Ay, isa pa! Department of Energy, paiimbestigahan ang malawakang power interruption sa Luzon at Visayas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Go ahead, Bert! Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, iimbestigahan ng binuong Grid Reliability Task Force ang pagpalyas
ng 500 kilovolts na Yabas Ilihan at Ilihan Dasmariñas transmission line na nagtanggal ng mahigit 2,400 megawatts ng natural gas capacity mula sa Luzon grid. Dahil dito naapektuhan ang supply ng kuryente sa iba't ibang bahagi ng Luzon habang pahirapan din ang paglipat ng supply papuntang Visayas Street na nakakaranas na rin ng manipis na power reserve. Sinabi ng DOE na agad na na-disconnecta sa grid ang ilang planta kabilang ang Ilihan at ERI Power Unit na pinalalapan ng force outage ng Basinloc Unit 3. Isasagawa rin aniyang masusing technical assessment para matukoy ang ugat ng aberya at maaksyonan ito. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM. Maraming salamat, Bert Dizon. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Instreta. Anong oras na, kuya? 17 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. ATM. Anong take mo sa DZMM? Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo? Ayos na, kuya. 20 minuto makalipas ang alas 5. Aba, baka nakakalimutan nyo ha. Ang impeachment ay nasa Senado na. Oo. Baka nakakalimot kayo. Matagumpay na nadala doon sa kabila ng nangyayaring gulo ng gabi. Oo. Humingi pa tayo na update. Ano na nga ba inaasahan natin lalo na may commitment ang Senado na magko-convene ng By impeachment Monday. court sa By Lunes. Monday. Ayan, makakausap po natin sa linya ng telepono si Congressman Terry Ridon, ang kinatawan po ng Bicol Sara Party List at miyembro po ng House Committee on Justice at chairperson po ng House Committee on Public Accounts. Magandang hapon po, Kong Terry. Hapon, maraming salamat sa pag-imbita. Ano po bang inaasahan natin sa Lunes dahil nga magko-convene na ang impeachment court? Pupunta na po ba yung mga yung 11 member House Prosecution Panel at yung mga kongresista sa Senado o hindi pa po? Tama po yun. Sa darating pong Lunes, inaasahan po natin, no? Batay po doon sa liham ni Senate President Alan Peter Cayetano na magko-convene na daw po yung Senate Impeachment Court Go ahead. on May 18. No? So, yung pong 11-member panel ng House Prosecution ay pupunta rin po doon para tunghayan yung pong pagbubukas nito pong impeachment court po na ito. Kong Terry, sinabi ni SP Cayetano na hindi niya inaalis na may mga attempt to regain the Senate presidency, ano? Wag lang daw masyado magmadali maging atat yung mga nagnanais na makuha ulit yung presidency sa Senate dahil sa hindi pa naman officially magsisimula yung impeachment, magpapadala pa ng mga summons, etc., hihingi ng mga comments sa mga respondents. Kung sakali man na magkatotoo nga yung sinasabi ni Senate President Cayetano na maagaw ulit yung presidency sa kanya, yung pagiging pinuno ng Senado, anong may epekto ba to sa gagawing proseso ng impeachment sa Senado? Well, yung pong pagpapalit ng liderato, labas naman po yung Kongreso at yung pong House Prosecution Panel, no, dito sa usapin po na ito. Oo. So sila po yung magiging mapagpasya doon bilang mga senador at bilang kapulungan. Pero ang inaasahan natin, whether under any leadership, magko-convene pa rin po yung Senate Impeachment Court ng alas 3 ng hapon sa darating pong May 18. So, ayan po yung inaasahan natin. So, kung magkaroon man po ng leadership chat, kasi ang mangyari naman po doon, magkakaroon po muna ng plenary session bago po ang lahat. No? Kasi i-refer po yan doon sa order of business ng plenaryo po ng Senado.
sila ho yung magiging mapagpasya no, kung ano ho yung mangyayari po doon sa kanila po kapulungan. No? Pero ang expectation ho natin, whether or not it is under a Cayetano Senate presidency or any other Senate presidency, magtutuloy po yung impeachment impeachment trial convening sa araw po na yun. Oh, kasi alam naman ng marami na, ang fear nga ng marami, masyadong malicious yung timing ng pagpapalit ng leadership sa Senado dahil sa yung araw ding yun ay pinagdesisyonan, pinagtibay yung articles of impeachment sa Kamara. And parang obvious na si Cayetano is a well-known close ally ng mga Duterte, hindi ba? Tsaka how can another Kong Terry, how can another change in leadership kung sakaling mapalitan, kasi hindi malayo sa posibilidad na posibleng mapalitan ulit yung kasalukuyang Senate President. Paano po ito makakaapekto doon sa proseso ng impeachment? Katulad ko nung lagi pong binabagito, wala naman yung epekto yung pagpapalit po ng liderato sa paglalatag po ng impeachment case po ng Kamara. Kasi pareho pa rin naman yung komposisyon ng mga senator judges. Nagpapalit lang po yung liderato po ng Senado. So, kukumbinsin pa rin naman ho namin yung bawat isang senador na mag-convict po sa pangalang Pangulo on the basis of the evidence in each and every ground like confidential funds misuse, threats, unexplained wealth, at bribery. So, irrespective po of whoever will be the Senate President, yan na pa rin pa naman po yung magiging paglalatag po namin ng ebidensya sa Senate Impeachment Court. Kasi, bagamat sige, wala na tayong question, magko-convene yung Senate Impeachment Court dito sa impeachment. Ang magiging tanong kasi dyan with the current leadership ng Senado, yung conviction, alam naman natin. di ba? Parang hindi ba parang nakikita na natin kung ano magiging hatol with the current lineup ngayon ng majority? Well, hindi rin naman kasi ang totoo naman, naniniwala kami na makukumbinsi po yung mga kababayan natin. At yung po nga mga senador, dito po sa pagkatumpak nito pong kaso na ito. Kasi halimbawa, balikan na lang natin yung boto sa Kongreso. Bago yung ebidensya, new and compelling evidence for unexplained wealth. So ano yung naging resulta ng boto? 257 votes. Sobrang layo, sobrang taas kumpara doon sa nagdaang taong boto, which is 215. So, in the same manner, tingin ko makukumbinsi rin po yung malaking bilang ng ating po mga senador pagka nalatag na maayos yung ebidensya diyan po sa bagay po na yan. Na-compose na yung yung 11 prosecution panel diyan sa Kamara. May mga kanya-kanya na bang assignment kung anong articles ang hahawakan? Well, ano po, actually halos lahat po ng mga 11 prosecutors ay may dobling mga assignments. So halimbawa, ako po ay naka-assign sa unexplained wealth at confidential funds misuse. So iba pong mga prosecutors nakahalo din po doon sa iba't ibang mga grounds din po. So ano naman ho yan, sa totoo lang parang placeholder lang naman po yun kasi our expectation naman po is each and every prosecutor can actually present all of the grounds kasi lahat naman po ng mga miyembro po ng prosecution panel duman ho doon sa deliberations po ng House Committee on Justice. Meron na rin kayong yung private Opo, sa Lunes po ba? Magpipinal lang ho kami ng mga private prosecutors. So, I guess after finishing po this entire list of public prosecutors, we will be able to finalize the list of private prosecutors na tutulong din po sa amin. Mga ilan niya mga yan, Kong? Wala pa naman. Wala naman din actually limitasyon. Doon sa pwede pong tumulong ng mga abogado at mga law office doon po sa iba't ibang grounds. Sa totoo lang, we need all the help that we can get kasi ano naman po ito Siyempre, magkakaiba ho yung tipo ng ebidensya na kailangan po ilatag doon. So halimbawa, yung threat. Ano ho yan? Talagang parang criminal practice ho yung very important ho na merong diin. Yung sa unexplained wealth, dapat mga banking experts, finance experts na may law background, yung po makakatulong din po natin dyan. So, marami ho. Ang pwede makatulong sa iba't ibang mga
grounds to impeach and convict the Vice President. May bagong listahan ba kayo ng mga private prosecutors o pagbabasihan Same. lang yung mga private Last prosecutor last time? Ano, yung mga dati naman po ay tumutulong pa rin. At I think meron po mga bagong mga muka na papasok po bilang mga private prosecutors. So hopefully as soon as we have the initial list, we can also introduce them to the public also. Alright, marami pong salamat, Kong Terry. Kong Terry, thank you. Maraming salamat po. Maraming salamat. Magandang hapon. Ayan po si Kong Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at miyembro po ng House Committee on Justice at chairperson po ng House Committee on Public Accounts. May kilala ako dun sa isa. Ganun. Dun sa private prosecutor. Abangan nyo. Yung ngiti mo na yun, parang kilala ko rin. Oo, gumulang ko sa'yo mamaya. Pwede natin bigyan ng clue. Sige. Jurassic. Sabi ko na nga ba eh. Siya. Paano? Happy weekend! Ay, teka lang. Hindi pa pala. Teka lang, ha? Ay, may nagpapabati nga pala yung Dante A. Ang Associates. Nakikinig sila lagi sa atin. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Ito, susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Naninia Corpus at Jack Batallones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta sa Metro at Mega Manila. Yung mga nagpapabati rin sa akin next week na. Next week. Papangalanan ko kayo. Mapapanood naman po ang Issues Spotted kasama si Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at sa DZMM Facebook page. Happy weekend! Bye-bye! Bye! ATM. Anong take mo sa DZMM?